searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Tayo ay magpapasalamat sa Diyos sa umagang ito, sa araw na ito. And as we sing this song, ang sabi niya sa chorus, all my life you have been faithful. Sino magsasabi dito na ang Diyos sa buong buhay niya ay naging tapat? Amen. And all my life you have been so, so good.
Sino magsasabing ang Diyos ay mabuti? Amen. So, ihanda natin yung puso natin sa oras na ito. As we come before the presence of our Lord, sa umagang ito, makita niya yung puso ng bawat isa na nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Hallelujah, Jesus. Lord, pakita mo yung puso ng bawat isa sa oras na ito, Lord God, na nais ka lamang pasalamatan, papurihan, alayan, Panginoon, ng pagsamba at pagwalhati sa umagang ito. Oh, Jesus, we welcome you, Holy Spirit. Fill this place with your presence right now. Holy Spirit, Holy Spirit, we come before you. Hallelujah. Tunay kami ay nandito, Panginoon, nais lamang namin na magpasalamat sa iyo. Sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. We will not offer you a praise, Panginoon, na nanggagaling lang sa aming bibig, but the praise that is coming from our hearts, because that's what you deserve, Lord. That's what you are seeking. The worshiper who will worship you in spirit and in truth, not just in mouth, Lord, in the lips, Lord God. But Lord, as we sing these songs, Lord God, tunay, malugod ka, maparangalan ka ng iyong mga anak sa mamamagitan ng mga awitin ito. Hallelujah. Let's sing. I love you, Lord. Sing it to God this morning. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it once again. I love you, Lord. I love you, Lord. Come on, church. For your mercy never fails me. Thank you, God. And all my days I've been held in your hands. Salamat, Panginoon. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. And all my life you have been faithful. Kapatid, awitin mo sa Panginoon. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing, I love your voice. I love your voice. Oh, you have led me through the fire and the darkest night.
the Lord. Sing all my life. All my life you Yes, have hear been your people, Lord. so good. With every breath, Every breath that I am made, hallelujah, I will sing of the goodness of God. sing all my life. All my life you have been faithful. Truly, Lord, Ikaw ay Diyos na naging tapat sa aming buhay. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing your goodness. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. it's running out to me. With our lives laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness, This is running out. it's running out to us, Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. With our lives laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Surely, Lord, you have been faithful and you have been good in our lives, Lord God. Hindi na kami kailangang humabol, Panginoon, sa pagpapala because your goodness is running after us. Salamat, Panginoon, sa buong taon ng iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. That's why we are singing of your goodness, Lord God, and your faithfulness in our lives this morning. Oh, you are so good. You are so good. Buksan mo yung mga labi, kapatid, magpasalamat ka. Sabihin mo, ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na naging tapat sa aming buhay. Ang pagpapala, Panginoon, ay salamat ang aming mababanggit na lamang sa iyo. Hallelujah. Let's sing it once again. All my life, all my life. You have been faithful. Kapatid, iparinig mo yan sa Panginoon sa umagang ito. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it for the last time, all my life. All my life Kapatid, awitin mo yan sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon. all my life you have been so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. We will just sing of your goodness in our lives. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa nagdaang taon. Salamat. Sa katapatan mo, O Diyos. Sa pabor na hindi nauubos sa lahat, O Diyos.
Salamat din po sa mga kapagsubukan na tunay na nakapagpatatag sa bawat isa. Salamat sa pagsama mo, Panginoon, sa buong taon ng 2023. Tunay, Lord God, Ikaw ang Diyos na hindi sinungaling. For you have said in your word, you will never leave us nor forsake us. And that is what we have experienced this full year of 2023. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nais ka lamang namin pasalamatan, papurihan, dakilain, Panginoon. At Lord, tunay, ang buhay na ito, Panginoon, ay makapagbalik ng pasasalamat lang sa iyo. Lahat nga po ng anak ng Diyos na tunay nagpapasalamat sa Diyos ay pumalakpak. Is that your best clap offering for the Lord? Sige, kapatid, pumalakpak ka sa Diyos na mabuti. Hallelujah, 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 hallelujah. Pwede ba mas the best pa dyan? Amen! Hallelujah, Jesus! We give thanks to you this morning. Amen! Thanks to the Lord. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. He is good. He is good. He is above all things. His love endures forever. Come on, sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand, and an outstretched arm. His love endures forever. That's been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Everybody, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Blessing to the setting sun. His love endures forever. And by the grace of God, it will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise to the Lord. Hallelujah! Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us.
Diyos na tapat, mabuti sa aming buhay. At wala kaming ibang gagawin sa aming buhay, Lord God, but to worship you, not just by our lips, but our lives be a worship to you, Jesus. And as we sing this song again, sabi sa awitin sa chorus, I worship you. Kapatid, can we just take this moment na hindi lang labi mo yung nagsasabi na, I worship you, God. But yung puso mo, yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, ay sinasabi na, Lord, tunay ang buhay na ito ay maging kapurihan sa'yo. Pagpupuri sa'yo. Because yun yung design ng Lord sa atin. We are created by God to give glory to Him. Kaya, as we sing this song, hindi lang yung lips mo ang nagsasabi ng I worship you, but our lives and even our hearts this moment. Can we do that? Amen. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Hallelujah, Jesus. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Let's sing this from our hearts. And I worship you. Yes, oh God. I worship you. The reason we live, the reason I live is to worship you, is to worship you. Ooh, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Let's say this. When I look into your holiness, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Hallelujah. When I found the joy of reaching, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. As we sing this, can you just raise up your hands to the Lord? Sing, I worship you. I
Jesus, I worship you. Yes, church, worship the Lord. And I worship you. The reason I live is to worship you. Tunay, kapatid, wala na tayong ibang dahilan kung bakit tayo nabubuhay but to worship the Lord. Worship is not just singing songs, but our lives, makita yung pagpupuri sa Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na binigay mo, sa kalayaan, Panginoon, na binibigay mo upang mapagpurihan ka. You deserve more, O Lord. You deserve more than we can give, O God. Wala na kaming maibibigay pa, O Diyos, kundi papuri at pagsamba lamang sa iyo. Pasasalamat, O Diyos, at pagdakila sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat. Kapatid, ba naman pagsabihin, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kadakilaan na patuloy namin nararanasan. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos, sa aming mga buhay. And because of that, Lord God, yung puso namin na nais magpuri at nagtuturi sa mga oras na ito, our mouth speaks also that we worship you, O God. Oh, worship. Let's sing it once again. Let's sing, I worship you. And I worship you. Congregation, let's sing it to the Lord. And I worship you. The reason I live is to worship you. If you want to close your eyes para hindi ka ma-distract, you can do that. It's between you and God at this moment na sinasabi mo, Lord, o aking Diyos, aking Panginoon, pinupuri kita. Don't let anyone to distract you of your worship to the Lord this morning. Let's say it once again. I worship you. And I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. Papurihan mo yung Diyos na nagpagaling sa'yo. Yung Diyos na nag-provide sa buhay mo. Yung Diyos na mabuti sa buhay mo, kapatid. Papurihan mo siya ngayon. And I worship you. The reason I live is to worship you. For the last time, let's sing this. I worship you. And I worship you. The reason I live is to worship you. The reason
palakpak. Hallelujah, Jesus! Tunay, Panginoon, ang pagpupuri, pagluwalhati, pagtakil at pasasalamat ay para sa iyo lamang, o aming Diyos. Hallelujah! Tanggapin mo itong lahat, Panginoon. To you we give all the glory and praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen, Amen. Hallelujah! Napakaraming mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Ilang araw na lamang, matatapos na po ang taon ng 2023. Amen? Thankful ba tayo? Na bagamat maraming mga pagsubok, problema, marami po tayong pinagdaanan sa ating pong mga buhay, pero ang Diyos na natiling tapat at hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Praise God! So, sa bawat isa, ang araw na ito ay araw ng pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Araw ng pasasalamat. Bagamat natapos na po ang Christmas celebration, pero taon-taon po hindi po natin tinatawag na Christmas celebration yung ating pong pagtitipon, kundi tinatawag po nating Thanksgiving celebration. Dahil sa buong isang taon, napakaraming mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Na gaya ng inawit po natin kanina, kahit anuman po yung kalalagayan po natin, hindi tayo magsasawang sambahin ang Diyos na buhay. Amen? Hindi po tayo magsasawang pasalamatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sa araw na ito, ihanda po natin yung ating pong mga sarili, at tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Medyo maiksi lamang po yung aking pagtuturo ngayon para mabigyan ng panahon at oras yung iba pang gagawin po natin sa ating pong selebrasyon sa araw na ito. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalak, nakatabi kita ngayon. Amen? Diba ang sarap na yung katabi mo na yan ay kasama mo ngayon sa bahay panambahan, sa presensya ng Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa ating pong Panginoon, at higit sa lahat, nakikinig at tumanggap ng kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Amen? Praise God! So, nais ko pong buksan po natin yung ating pong mga Biblia sa aklat po ng awit o Psalms 103, beginning verse 1 up to verse 5. Dahil ang ating pong celebration ay Thanksgiving celebration, itong aklat po ng awit 103, beginning verse 1 up to verse 5, ay isinulat po ni Haring David, na nung naisulat niya ang bagay na ito, hindi po maganda ang kanyang kalalagayan. Hindi po maganda ang kanyang sitwasyon, kundi meron po siyang pinagdaraanan sa buhay. At gaya din po sa ating pong mga buhay ngayon, alam ko po na may kanya-kanya po tayong struggles, may kanya-kanya po tayong mga pinagdaraanan, may kanya-kanya tayong pasanin sa buhay. Ilang araw na lamang, 2024 na, pero para bagang ang bigat pa rin ang ating pong nararamdaman sa ating pong mga buhay. Pero meron pong isang katangian itong si David na nais kong tignan po natin para tayo rin po na mga mananampalataya na kahit ano pong pinagdaraanan po natin ay kayang-kaya pa rin nating magpasalamat sa Diyos. Amen? Kayang-kaya pa rin nating magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Dahil tandaan po natin, one of the reason why God created us, not only to have fellowship with Him, not only to receive salvation from His Son Jesus, kundi tayo rin po ay nilalang ng ating pong Panginoon para patuloy na maglaan ng papuri, pagsamba sa Diyos na buhay. Pag ang isang tao po ay punong-puno ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos,
ang tao na yan, ang kanyang puso, nag-uumapaw ang pasasalamat sa buhay na Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, lagi kang magpasalamat sa Diyos. Okay? Ito po ang sinasabi po ng Psalms 103 verse 1 up to verse 5. Praise the Lord, O my soul. O my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all thy benefits, who forgives all your sins, and He heals all your diseases, who redeems your life from the pit, and crowns you with love and compassions, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like an eagle. Palapakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Alam nyo, kung titignan po natin ang talatang ito, wala ka man lamang makikita at mababasang isamang salita na binitiwan ni Haring David na pagrereklamo. Bagkus pawang pasasalamat, pawang pagpupuri, pawang pagdakila sa isang Diyos na buhay na nag-ingat sa Kanya, nakasama Niya sa Kanyang buhay sa panahon ng katagumpayan at maging sa panahon ng kalungkutan at ng kagipitan. At lagi niyang sinasabi kung paano napakahalaga sa Kanya ang patuloy na magpasalamat at patuloy na magpuri sa Diyos na buhay. Alam niyo po ang tao, pag meron po siyang pinagdaraanan na matinding problema, hindi lamang yung isipan niya, yung puso niya, yung buong pisikal na pangatawan niya ang napektuhan, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Amen? At alam niyo po, napakahirap sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa isang mananampalataya, na apektado ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong mind, ang iyong puso, ang iyong spiritual life, pati ang iyong kaluluwa. Napakahirap pag apektado ang lahat. Pero alam niyo po, hindi hahayaan ni Haring David sa kanyang pong buhay na ilugmok siya ng kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Bagkus sa gitna ng kalungkutan, merong isang karakteristik itong si David na kayang-kaya niyang baguhin ang anumang sitwasyon na meron siya sa kanyang pong buhay. Alam niyo ba mga kapatid, na we have the power and the ability to change our situation. Lalong-lalo na tayong mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos na buhay. Yun yung advantage po natin, na meron tayong pagkakilala sa isang buhay na Diyos. Na alam natin na pag inilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Amen? At tayo ay sasamahan at tutulungan lagi ng ating pong Panginoon. Kaya nga, meron siyang pangako. No? Pag tayo ay tumawag sa Kanya, handa niya tayong Kanyang pakinggan. Hindi nagbibingi-bingihan ang ating pong Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magsawang tumawag, humingi ng anumang tulong mula sa ating pong Panginoon. At si Haring David din na nagsabi, no? Sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Ganon niya kinikilala ang kanyang Diyos. Na ang kanyang Diyos na pinaglalagakan niya ng kanyang pananampalataya, ang Diyos na alam niya na tutulong sa kanya, ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Amen? Ibig sabihin, isang Diyos na makapangyarihan. The great I am. Ano? Ang Diyos noon, ngayon at magpakailan paman. Yun ang Diyos na sinasampalatayanan ni Haring David.
Alam nyo, mga minamahal kong kapatid, meron po akong tanong sa inyo sa umagang ito. Handa na ho ba kayong harapin ang buhay na hinanda ng Diyos sa atin sa taon ng 2023? Ulitin ko, are we excited to see and to experience the life that God prepared for us for the year of 2024? Amen? Kahit hindi pa natin alam kung ano yung inilaan ng Diyos, kung anong buhay meron tayo sa 2024, pero isang bagay ang alam natin, lahat ng inihanda ng Diyos sa atin ay pawang mabuti, maganda, at ikakabuti po natin. Amen? Ulitin ko para hindi po tayo maligaw. Ano? Pag naunawaan po natin yung sinasabi po ng John chapter 10 verse 10, lagi po tayong excited sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Lagi tayong excited, ano, sa mga bagay na hinanda ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi sabi po ng John chapter 10 verse 10, na parito ang anak ng tao, walang iba, ang ating Panginoong Hesus, para tayo ay bigyan ng buhay. Hindi lamang basta buhay ang sinasabi po ng Biblia, kundi sabi ng Biblia, an abundant and prosperous life. Isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng ating pong buhay ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Yun yung buhay na idinisenyo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga kahit ano pa yung pinagdaraanan natin sa ating pong buhay, ano man yung mga nagdaan na mga pagsubok, problema, sitwasyon sa atin sa taong ito ng 2023, tandaan po natin na yung taon ng 2024, bagamat meron pong nakaambang mga pagsubok at problema sa ating pong mga buhay, pero alam natin na merong magandang inihanda ang Diyos. Kaya nga, hindi lamang tayo nagpapasalamat ngayon sa ginawa ng Diyos sa atin ng 2023, kundi magsimula na tayong magpasalamat sa inihanda ng Diyos sa atin sa taon ng 2024. Amen? Alam niyo po, ako po'y excited sa gagawin ng Diyos. Ako po'y excited sa inihanda ng Diyos sa taon ng 2024. Hindi natin alam, hindi ko alam, pero excited po ako. Dahil alam natin na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Bakit? Kasi itinagpos niya tayo ng 2023. At sa taon ng 2024, meron tayong lalakaran na vision po natin for the year of 2024. At yan po ay ibabahagi ko sa inyo sa susunod na linggo. Sa unang linggo ng ating pong pagsamba sa taon ng 2024. Alam niyo po, maraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Why? We need to be thankful to God. Bakit nga ba kailangan nating laging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon? Bakit kailangan nating maging thankful sa Diyos lagi sa buhay po natin? Alam niyo ba, na pag tayo po ay naging thankful sa Diyos, ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay natutuwa sa mga anak niya na laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Pero ang Diyos ay nalulungkot sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa ating Panginoon, bagkos ang mga taong yan ay reklamo ng reklamo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos, hindi ka reklamador. Amen? Hallelujah! So, meron pong dalawang bagay na nais ko pong ibahagi po sa inyo na makikita po natin dito sa talatang ating pong binasa po kanina. Una, why we need to thank Him sa ating pong mga buhay at kung bakit, why thanking Him is so important in our lives. Una, praise the Lord and count your blessing.
Sa buhay po natin, matuto po tayo na laging nagpupuri sa ating Panginoon. Learn to praise God. Okay? Pag sinabing praise the Lord at all times, ibig sabihin, in good times or in bad times, patuloy po natin purihin ang ating pong Panginoon. Okay? Kaya minsan hindi tayo maunawaan. Dahil kahit na meron na tayong pinagdaraanan na problema, hindi pa rin halata sa ating pong mga mukha. Hindi pa rin halata sa ating pananalita. Hindi pa rin halata sa ating pong body language. Bakit? Kasi we learn and we know how important to be thankful to God and how to praise Him always in our lives. Yun po ang kagandahan. Yun yung bintahin po natin bilang mga nakakilala sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, lagi kang magpuri sa Diyos. Ha? Alam nyo, isang bagay ang nakita ko po na naidudulot ng lagi nagpupuri sa Diyos. Nagiging healthy ang katawan mo. Amen? Nawawalang stress. Hindi mo na gaanong pinapansin ang mga problema na meron ka. Alam nyo kapatid, kahit anong gawin mo, habang nabubuhay tayo, merong problemang darating sa buhay po natin. Lahat na nga, pinoproblema natin eh. So, para ma-enjoy po natin ang ating pong buhay, bagamat meron tayong pinagdaraanan, learn to praise God always in our lives. Amen? Matuto tayong magpuri sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng sitwasyon sa ating pong buhay. Not only learn to praise the Lord, but also learn to count your blessings. Amen? Minsan ang problema po natin, ang binibilang lang natin ay yung mga pangit na ating pinagdaraanan. Di ba kahit sa asawa nga natin ang lagi mong napapansin yung pangit. Minsan nga hindi mo lamang napapansin, meron ka pa ngang salitang ganito oh, nakakaisa ka na. Oh, nakakadalawa ka na. Uy, nakakatatlo ka na. Sumusobra ka na. Di ba? Tingnan mo pati yung mga pangit, yung mga bagay na hindi nakakabigay ng maganda sa inyong pagsasama, at nakaka-apekto sa inyong pagsasama, binibilang mo. Pero yung magaganda na kanyang ginagawa sa iyo ay hindi mo man lamang mabigyan ng pansin. At hindi mo man lamang mabilang. Kung tutusin, mas maraming magagandang bagay ang nagagawa ng tao sa iyo. Totoo ba yun? Ba't tahimik yung may mga asawa dito, lalo na kasama nila ang asawa nila? Kung sa ibang tao, we learn how to count what they have done in our life. Alam nyo kapatid, yung mga ginawa ng Diyos, kailangan bilangin din natin. Bigyan natin ng pansin. Bakit? Kasi if we learn how to count the blessings sa ating po mga buhay, alam nyo, mai-enjoy po natin yung buhay po natin at lalo nating mailalagak ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Amen? Kasi na-appreciate mo Kaya mo binibilang yung ginagawa ng Diyos, yung mga blessing na Kanyang ginagawa sa iyong buhay kasi na-appreciate mo. At yun yung nagtutulak sa iyo na lagi kang magpupuri sa Kanya. Na kahit sa pagluluto mo, nag-worship ka. Wala nang nagdadabog na nagluluto. Wala nang nagdadabog na naglalaba. Wala nang nagdadabog na nanamamlansya. Yung mga nagdadabog na nanamamlansya, alam niyo ang ginagawa? Nasusunog. Ilang damit na ang nasunog mo?
Wala nang nagdadabog na nag-uurong ng pinagkainan. Bakit? Kasi na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Na hindi ka pinabayaan ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Amen? So learn to praise God at all times and learn to count your blessings. At yun yung sinabi po ni Haring David po dito sa Psalms 103. Ano? Nasabi nga noon, in verse 2, praise the Lord, O my soul, and forget not all thy benefits. Parang sinasabi niya, kaluluwa ko, bakit ka nalulungkot? Kaluluwa ko, bakit ka nag-aalala? Parang sinasabi niya sa kanya sarili, bakit ka nag-aalala, David? Bakit ka nalulungkot, David? Sabi ka nun, huwag mong kakalimutan ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Forget not all God's benefits in your life. Hallelujah! Nakapagtapos ka nga sa pag-aaral mo, hindi ka pa rin nagpapasalamat sa Diyos. Binigyan ka ng bahay. Ang laking bahay, magpasalamat ka sa Diyos. Binigyan ka ng sasakyan, magpasalamat ka sa Diyos. Alam niyo po, kaya nga si Haring David, naturingan siyang a man after God's own heart. Bakit? Hindi lamang dahil siya mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, kundi lagi niyang gustong tawag nun, lagi niyang gustong mapasaya ang ating pong Panginoon. Dahil siya yung tao na lagi nagpapasalamat sa Diyos, laging nagpupuri sa Diyos, at laging nag-worship sa ating pong Panginoon. In Psalm 66, verse 1 to 4, tingnan niyo po ang sinabi ni Haring David dito. Kung paano niya i-proclaim the greatness of God sa kanya pong buhay. Sa buhay po natin, we need also to proclaim how great our God is in our life. Amen? Sabi ka nun ni Haring David in Psalm 66 verse 1 to 4, shout joyfully to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His face glorious. Say to God, how awe-inspiring are your works. Tanong, nakaka-inspire ba yung mga pagkilos ng Diyos sa ating pong mga buhay? Nakapagdudulot ba sa atin ng kagalakan yung pagkilos ng Diyos? Sabi nga doon, how awe-inspiring your works. Sabi nga doon ni Haring David. Diba? Sa iyong pagbubulay-bulay, pag naalala mo kung paano ka iningatan ng Diyos, diba, napapangiti ka? Minsan hindi ka lamang napapangiti, napapaluha ka pa sa sobrang kagalakan at sobrang pasasalamat mo sa ating Panginoon. Yung panahon na ikaw ay namamahingat, gusto mo nang matulog, pero pinagbubulay-bulayan mo pa rin yung mga blessing na ginawa ng ating Panginoon. Nakaka-inspire ba sa atin yun? Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Pag hindi ka na-inspire, ibig sabihin, kapatid, hindi ka nakokontento sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ang taong nakokontento sa ginagawa ng Diyos sa kanya pong buhay, nai-inspire yan.
At pag inspired siya, anong nangyayari? Lagi siyang nagpupuri sa Diyos. Lagi siyang nag-worship sa Diyos. At excited na maglingkod sa ating Panginoon. Excited na dumako sa bahay panabahan. Excited na manalangin. Why? Inspired siya. Dahil, ano raw ang nagtulak sa kanya? Bakit siya naging inspired? Kasi sa mga grabing galaw at kilos at gawa ng Diyos sa kanya pong buhay. Amen? Sabi nga nun, your enemies will run because of your great strength. All the earth will worship you. Pag sinabing all the earth will worship you, lahat ng tao sa mundong ito ay kailangan magpuri sa ating pong Panginoon. Kailangan sumamba sa ating pong Panginoon. All the earth will worship you and sing praises unto you. They will sing praise to your name. Amen? Church, sa bawat isang nandito, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong magpuri sa Kanya. Continue to sing praises unto Him alone. Amen? Ang sarap na tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Ang sarap na binigyan tayo ng kalayaan. Alam nyo, maraming mga bansa, maraming mga tao sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lupalop ng mundong ito, gustong magpuri ng malaya sa Diyos pero hindi nila magawa. Yung iba underground. Pero yung limitasyon na meron sila sa kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos, hindi nagiging hadlang sa kanila. Kahit na underground church sila, kapatid, hindi pa rin sila nagsasawang magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Tayo pa kaya na grabing kalayaan meron po tayo? Amen? Kaya, learn to praise God and count your blessing. Meron ding sinabi si Haring David sa aklat ng Salmo, sabi nga, I will praise the Lord at all times. Makailang beses niya raw pinapasalamatan ang ating Panginoon. Sabi niya noon, He praised God at all times. Hindi niya sinabi, I praise God in good times or in bad times. Sabi, at all times. Ganito kahalaga yung tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. I will praise the Lord at all times. My praise will always be on my lips. Ano raw dapat laging bukang bibig natin? Sabi mo sa katabi, kapatid, ang bukang bibig mo ay dapat papuri lamang. Amen? Kaya mula sa araw na ito, hindi lamang tayo nagpupuri lagi sa Diyos, pati yung taong lagi mong kaharap at kausap, dapat puro papuri. Huwag pangit. Huwag yung mga salitang nakaka-discourage. Amen? Dapat mga salitang nakaka-lift up, nakaka-encourage. So I will praise Him at all times. My praise will always be on my lips. I will boast in the Lord. Sino raw ipagyayabang natin? Ang Diyos. Hindi yung accomplishment po natin, hindi yung mga ginawa po natin, hindi yung pagtulong po natin, but we will boast our God. Dahil lahat ng bagay na meron tayo, nagmula sa Kanya. Yung achievements natin, nagmula sa Kanya. Amen? Yung mga damit na meron tayo, nagmula sa Kanya. Sabi nga nun, proclaim with me the Lord's greatness. Let us exalt His name together.
Parang sinasabi ni Haring David, let us proclaim the greatness of God together. Hindi niya sinasarili. Gusto niya lahat ng mga taong kasama niya ay itataas ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga, ganun po ang ginagawa po natin dito. Every time we come into the house of the Lord every Sunday, every time we sing praises and worship unto Him, pinuproclaim po natin ang kadakilaan ng Diyos sa lugar na ito, sa buhay po natin. Alam nyo, kung merong isang tao na dapat po nating tularan, ay walang iba kundi si David. Hindi siya perpekto. Ang dami niya rin kasalanan, ang dami niya rin pagkakamali. Pero, meron siyang katangian na kailangan makuha din natin. Maisapamuhay po natin. Ano po ito? Ito yung lifestyle niya sa kanya pong buhay ay yung araw-araw na laging nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga sa aklat ng awit, ng salmo, merong ginagawa si Haring David. Sabi niya, paggising niya sa umaga, ano ang kanyang ginagawa? Siya ngayon ay lagi nang lumalapit sa Diyos at nagpapasalamat sa ating Panginoon. At siya ay nananalangin at dumudulog sa ating Panginoon. At hinihintay niya ang kasagutan ng kanyang panalangin sa buong maghapon. Ganoon siya katindi, magtiwala. Ganoon siya katindi, lumapit sa ating pong Panginoon. Si Haring David. Pangalawa, na makikita po natin sa talatang ito, not only that we need to praise God always or at all times and count our blessings, life in relationship with God is a whole and healthy. Tingnan po natin dito Sabi po dito, sa verse 4 and 5, sabi ganon, matapos niyang ideklara na praise the Lord, O my soul, and forget not all thy benefits. Sunod niyang sinabi, who forgives all your sins and He heals all your diseases. Isa sa dahilan kung bakit tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at nilinis tayo sa ating mga karumihan ay para ma-restore yung nasira at naputol na relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, anong nangyari sa relasyon ng tao sa Diyos? Naputol yun. Pero because of Jesus, tayo ngayon sa pamamagitan ng dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, nilinis yung ating mga karumihan at pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, at dahil sa bagay na yon, yung nasirang relasyon ng tao sa Diyos ay muling nanumbalik. Kaya nga sabi ni Haring David, forget not thy all benefits, who forgives all my sins. Lahat tayo nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi lamang yung isang kasalanan o dalawang kasalanan na meron tayo, kundi lahat ay pinatawad ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil siya lamang ang tumubos sa bawat isa sa atin. At walang ibang pinantubos sa ating mga kasalanan para tayo mapatawad ay ang dugo ng ating pong Panginoong Yesus. Yung dugo ng kordero ng Diyos
na walang bahid ng karumihan, walang bahid ng kasalanan. Dahil walang perpektong handog o alay, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, noong unang panahon, ang tao para sila po ay makatanggap ng pagtatakip ng kanilang mga kasalanan, kailangan nilang magdala ng mga buhay na hayop na kanilang ihahandog sa ating pong Panginoon. Pero, ang idudulot lamang ng pag-aalay nila ng buhay na hayop bilang handog sa Diyos at yung dugo ng hayop na handog na yon ang magiging dahilan para matakpan ang kanilang mga kasalanan. Tinatakpan lang. Pero salamat sa Diyos. Nung si Jesus, dahil siya na yung perpektong handog at yung dugo niya ang ginamit. Kaya nga, nauunawaan ni Haring David kung paano siya pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Di ba? Alam naman natin sa Psalms 51, nung matapos na siya ay magkasala kay Bathsheba, at siyang naging dahilan para mamatay yung asawa ni Bathsheba. Alam niyo po, sa kanyang panunumbalik sa Diyos, sa kanyang pagsisisi, pinatawad siya ng ating pong Panginoon. Ni-restore yung kanyang relasyon. At ito pang maganda. Pati yung joy ng kaligtasan na meron siya, the joy of His salvation, ay ni-restore ng ating pong Panginoon. So we need to be thankful to God. Dahil kay Kristo, sa kanyang dugo, na-restore ang ating relationship sa Kanya. At ito ang maganda. Hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan at na-restore yung ating relasyon sa Diyos. Sabi pa dito, and He heals all our diseases. Pinagaling niya raw ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Ano mang sakit yan, binigyan na ng katapusan ng ating Panginoon. Amen? Di ba sabi po ng banal na kasulatan nung si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo? Di ba? Nung bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, it is finished. It is done. It is accomplished. At alam niyo po kung ano nangyari? Tinapos na ni Jesus ang lahat, kasama na doon ang lahat ng sakit at karamdaman. Dahil sabi po ng Biblia, dahil sa mga latay at sugat na tinamo ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapatid, kahit ngayon ay meron kang nararamdaman na sakit sa iyong pisikal na mga katawan, pasalamatan mo na ang ating Panginoon. Na parang si David, sabi niya, hindi lang ako pinatawad sa aking mga kasalanan. Hindi lamang ako nilinis sa aking karumihan. Bagkos ako'y pinagaling sa lahat ng aking sakit at karamdaman. Ibig sabihin, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay isang maayos na relasyon sa Kanya at isang malusog na pangangatawan upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, yung malusog yung katawan mo, na ilang araw na lang matatapos ang 2023, magpasalamat ka sa Diyos. Kahit na may mga pinagdaanan kang sakit at karamdaman ng mga nakalipas na mga buwan, magpasalamat ka. Kasi ngayon malakas ka. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ikaw ngayon ay nandito para i-celebrate mo ang araw ng pasasalamat sa Diyos sa buhay mo. Amen? James chapter 5 verse 14 to 15. Tingnan niyo po ang sinasabi ng salita ng Diyos.
maging si Santiago ay in-encourage niya ang mga mananampalataya noong kanyang kapanahunan. Sabi ganon, is anyone among you sick? Meron ba sa inyo merong sakit at karamdaman? Sabi ganon ni Santiago, he should call the elders of the church. And they should pray over him after anointing him with olive oil in the name of the Lord. The prayer of faith, or the prayer of a righteous person, will save the sick person, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Dalawang bagay ang ipinakita ni Apostol Santiago sa talatang ito. Pag ikaw ay merong sakit, tawagin ang mga elders ng iglesia, ang mga matatanda ng iglesia, at ipatong ang kanilang mga kamay, at ang panalangin may pananampalataya sa Diyos, ang panalangin ng taong matuwid, ang taong iyan na pinatungan ng kamay, siya'y gagaling at lalakas. At hindi lamang sabi ganon, at kung kayo ay merong kasalanan, let's confess your sin, at ikaw ay tatanggap ng kapatawaran mula sa ating pong Panginoon. Hanggat hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan, kapatid, hindi ka tatanggap ng kapatawaran. 1 John 1:9, if you confess your sins unto the Lord, He is faithful and just to forgive all your sins. Ganoon ang ating pong Panginoon. Kailangan lamang natin, we need to confess our sins. Talikuran po natin, pagsisihan po natin. At tayo tatanggap ng kapatawaran mula sa ating pong Panginoon. Bilang konklusyon ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, nais ko po na magpatuloy tayo sa ating pong programa sa umagang ito. Number 1, nabigyan po natin ng pansin dito sa talatang ating pong pinag-aralan. We need to be aware of everything. We need to be aware kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin, forget not thy all benefits. Huwag natin kakalimutan ang lahat ng mga gandang bagay na ginagawa at ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pangalawa, be grateful. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na isang pusong mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah! Yun yung hingin natin sa ating Panginoon, na tayo magkaroon ng isang pusong laging nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. And pangatlo, be vocal. Ano yun? Huwag nating ipagkait, huwag nating sarilinin ang anumang magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay. Ipagsabi po natin, i-share po natin, ibahagi po natin. Dahil yung pagbibigay po natin ng testimony natin, yung pagbabahagi natin ng mga ginagawang kahangahangang bagay ng Diyos sa buhay ng ibang tao, nakaka-encourage po yun. Nakakatulong, nakaka-lift up po ng spirit. Kaya nga, be vocal. Tell someone, sing His praises. Bless someone with your testimony. Kaya nga noong nakarang linggo, in-announce natin, sino yung gustong magbigay ng testimony niya? Kapatid, huwag mong ikahiya ang anumang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong ikahiya yung kahangahangang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Be aware, be grateful, be vocal, and lastly, be consistent.
Alam nyo, ang Diyos, hindi siya pumapalya sa ating pong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang Diyos, ni minsan, hindi siya pumalya. Amen? Tayo lamang yung pumapalya. Ang Diyos, consistent yan. Kaya sabi nga ng Biblia, siya ang Diyos na hindi nagbabago. He is the same of yesterday, today, and forever. Because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is a consistent God. Kaya kailangan maging consistent din tayo. Yung mga ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay, dapat maging lifestyle po natin na tayo laging nagpapasalamat sa Diyos. Lagi tayo nagpupuri sa Diyos. Lagi tayo nag-worship sa Kanya. Hindi yung pagdelikado ng kalalagayan mo, doon ka lamang lalapit sa Kanya. Sabi nga, learn to praise Him at all times. Learn to thank Him whatever condition that you have. Be thankful. Isaiah chapter 29 verse 13. Iwanan ko po ang talatang ito bago po tayo manalangin. This is how we are going to praise Him. The Lord said, because these people approach me with their mouths to honor me with their lip service, yet their hearts are far from me, and their worship consists of man-made rules. Paano natin sasambahin, pupurihin at pasasalamatan sa Diyos? Kailangan maging totoo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Isusuko natin ang lahat-lahat sa ating pong Panginoon. Amen? Hindi yung hanggang sa labi lamang, pero ang puso natin, iba ang lagay ng puso natin. Dapat kung ano sinasabi ng bibig natin, yun yung laman ng puso natin. Kaya merong hamon si Apostol Pablo in Romans chapter 12 verse 1 and the following. Sabi ganoon, I urge you, brothers, to offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, as your personal act of worship. And do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what God's will is in your life. Gusto mo bang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa buhay mo? Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, because this is your personal act of worship. This is your spiritual act of worship. And do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, habang tayo po ay nakatayo, pwede ba nating awitin ang awiting ito? Yung inawit po natin kanina na I worship You. At habang inaawit po natin ang awiting ito, ideklara po natin sa ating kalagitnaan kung gaano talaga tayo nagpapasalamat at kung gaano tayo
ka-grateful and thankful sa Diyos na siyang pumili at tumawag sa atin. Hallelujah. Huwag mong pansinin ang iyong katabi. Concentrate to God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, Worship Him. when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Yes, Lord. Hallelujah. When I found the joy of reaching your heart, Oh, yes, Lord. when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. Open your mouth and continue to declare this word. I worship you. Yes, Lord, we worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. Yes, declare. Say, we worship Him. I worship you. Yes, we worship you, Lord. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Habang inaawit mo ang awiting yan at idinideklara mo na mayroong pananampalataya. Meron nang ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Meron nang ginagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon. Meron nang ginagawa ang Diyos sa iyong kalalagayan. Maging sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong asawa, at maging sa iyong magulang, o maging sa iyong negosyo at trabaho. Meron nang ginagawa ang Diyos. Yes, continue to declare this word. I worship Yes, Lord, we worship you. the reason I live. Hallelujah, ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay, para ikaw ay aming purihin, sambahin, dakilain sa aming mga buhay. Yes, Lord, we worship you. Tanggapin mo ang pagsamba at pagpupuri ng iyong mga anak. The reason I live is to worship you. Oh, Jesus. Yes, sige kapatid, Worship you. habang inaawit ang awiting ito, buksan mo ang iyong labi, sabihin mo, Panginoon, salamat sa mga ginawa mo at ginagawa mo sa aming pong buhay. Banggitin mo yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos at pasalamatan mo ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah! I worship you. Huwag kang mahiya, kapatid. Sige, buksan mo ang iyong labi, pasalamatan mo ang Diyos. Now is the time to thank Him. The reason I
Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, yan po ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Upang Ikaw ay aming purihin, sambahin at dakilain. Salamat po, Panginoon, sa mga kahangahangang bagay na iyong ginagawa at ginawa sa aming pong mga buhay. Sa bawat aspeto ng aming pong mga buhay, salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawang kumikilos at gumagalaw. Salamat sa kalusugan ng pangangatawan. Salamat sa kagalingan, Panginoon, mula sa sakit at karamdaman. Lord, salamat sa iyo pong probisyon at inahon mo kami mula sa kahirapan. Mula sa kawalan, binigyan mo at iprinubay mo ang aming pangangailangan. Salamat sa trabaho, salamat sa tagumpay ng negosyo na meron kami. Salamat, Panginoon, kami ay nakapagtapos ng aming pag-aaral. Salamat po, Diyos, sa iyo pong probisyon sa lahat ng mga nag-aaral at mga estudyante. Salamat sa pag-iingat mo at hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Ama, sa promosyon na alam namin, Father God, ito'y nagmula sa iyo. Maging sa promosyon na darating at aming inaasam sa aming buhay, salamat, Panginoon. Ama, salamat sa buhay ng bawat isang nandito. Ganon din po, Diyos, sa aming mga kapatiran na nasa online. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa blessing, salamat sa pabor, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan ng pangangatawan. Salamat, Panginoon. Ama, salamat. At hindi mo nga kami iniwanan at hindi mo kami pinabayaan itong taon ng 2023. Lord, nag-uumapaw ang aming mga puso ng mga pasasalamat, O Diyos. Oh, salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang aming ibinibigay sa iyo. Hindi kami magsasawang sabihin, salamat, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, O God, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat din, O Diyos, Lord, sa buhay na meron kami sa taon ng 2024. Lord, kami nagagalak at natutuwa at excited na harapin, malakaran ng buhay na meron kami sa taon ng 2024. Aming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang taong ito. Dahil naniniwala po kami, Ama, higit pa ang iyong gagawin sa aming pong mga buhay. Lord, bless your people, O God. Hallelujah. Hayaan mo po, Panginoon, ng buhay namin mapuno ng kagalakan, mapuno, O Diyos, ng pasasalamat. At Lord, dalangin po namin sa mga susunod pang gagawin po namin, O Diyos, samahan mo kami. Punuin mo ng kagalakan ang aming puso. Lord, hayaan mo ng Espiritu ng kasiyahan ang iyong kabutihan at katapatan ng maranasan namin sa aming pong kalagitnaan. Kaya, Panginoon, salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. At sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, aming inaangkin ang lahat ng kaganapan ng aming pong mga panalangin sa mga oras na ito. Kaya, Ama, salamat po. Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen, Amen. Hallelujah! See you this morning. Amen. To the Lord. Thanks to the Lord, I got a King. His love endures forever. He's good. He is good. He's above all things. His love endures forever. Come on, sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand, and an outstretched arm. His love endures forever. Reborn, His love endures forever.
Son, His love endures forever. And by the grace